sends tingles up your spine. Wala man kami nalang tanghalian that time. Yung parang sandwich lang ba na tama-tama lang din sa amin. Kaya ang akala kasi namin, shifting lang kami. Iba yung pang-umaga ng mga madre, iba din yung pang-hapon. Mamaya, may sumigaw na dumating na daw yung 6 na truckloads ng mga sundalo, mga marino, nasa Cubao. So mga tao na puntahan doon, punta rin kami, sunod din kami. So nadatang ko, mga bata pa, mga sundalo. Tapos parang, pagod na pa. Makikita mo rin ang mga mata nila, mapupula. So, kinausap namin sila, pinakausapan na be one with the people. Tahimik lang naman ang mga sundalo, wala nang unik. Pero yung mga tao, yung mga gesture of kindness, bulaklak, kinakausap sila, binibigyan ng pagkain. Nakita ko yung kagandahan looban ng mga Pilipino. Pero noong ikalawang araw ng EDSA, hindi lang kagandahang loob ng Pinoy ang ipinamalas sa buong mundo. Nag-iwahiwalay na kami ng pagpunta sa aming sasakyan. Tapos, may sumigaw na nasa Ortigas naman daw mga tangke. So, yung ibang madre nakapunta na sa sasakyan namin. Kaming dalawa, hinila kami ng mga tao doon. Kami dalawa, Sister Terry, ang naiwanan doon. Hinawakan kasi kami ng mga tao. Sabi nila, Sister, huwag kayong aalis kasi nandito pa yung mga tangke. Then, nagdasal na naman kami uli. Sinabihan kami, diyan kayo, Sister, sa harapan kasi wala nga kayong pamilya. Sa unahan kayo, Sister, sa unahan kayo. Di, wala namang microphone. Kaya kung makikita mo, ako ang naglilid ng rosary. So, parang yun ang pinakamagandang rosary na sabi ko. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. At the fifth mystery, yun ang crucifixion. Na nagsisimula ng umandar yung tangke. So kung makikita mo yung mukha ko talagang, kung sa hadlok, kung sa takot talaga ako. First time in history, nakakita ako ng tangke na gano'n. Kasi yung nakikita ako dito sa Mindanao, yung gulong lang ba ang niya, that time na, yung parabang, yung gulong niya, yung gulong ng bulldozer, sabi ko, ito na pala ang tunay na tangke. Siyempre, matakot ka rin mamatay. But that time, yung parang surrender na rin ako ni Lord ba. Parang last breath ko na ba, act of contrition talaga ako. Yung surrender na ako, totally ni Lord ba. Sabi ko, huwag lang nadaan sa mga tao, Lord, dito lang sa katawan namin, okay lang. The prayer itself gave me courage. Sabi ko, that time, takot ako, pero ang naramdaman ko, peaceful ako. Hindi ba ako agitated? Takot ako, pero may peace ba within my heart na hindi ko ma-explain yon. Nakatigil sila sa kanto ng EDSA at Ortigas. There were negotiations going on, and General Tadyar was asking the people to leave. Tadyar was arguing with Butsaquino. No, I'm sorry, we really have orders to go on. I'm sorry, we're not going to move from here. So Tadyar would scratch his head and look at his Marines and say, okay, mount up, sabi ni Tadyar. Di inaasahan ng mga dumagsa sa EDSA na tatawagin sila noong ikalawang araw para magtaya ng buhay. Pero nung umandar na't umusok ang mga tangke, narinig nila ang tawag ng panahon. Nag-mount up ang mga Marines. Sumakay yung iba doon sa taas, sumakay yung iba doon sa loob. And isang hilera yan. I was beside an LVT.
biglang umandar yung makina. Napatingin lahat ng tao, napatigil. Tapos may mga nagsisigawan na, oh, wag padadaanin. Load. Eh, mga baliw na kami, luhuran naman kami. Nung umandar na, sabi ko, Lord, yung parang nag-ano na ako sa mga kasalanan ko. Basta nabi kong, Lord, into your hands, kung talagang ito na, kayo na po ang bahala sa amin. E di, umandar na siya. Mamaya, pina-stop naman ni Tadjar. Palakpakan ng mga tao. Tapos nung in-interview si Tadjar, napanood ko, sabi niya, nakita niya kaming dalawa. Na parang may sense of God pa rin siya. Nag-ano na rin ako. Yung surrender rin talaga ni Lord, act of contrition ko ba na, Lord, bahala ka na talaga sa buhay namin. Kung vocation ko man as daughters of St. Paul, dyan sa harapan ng tangke na mamamatay lang pala kami. Okay lang, Lord. Basta yung yung mga tao, yung kasamahan namin, huwag lang sila mamatay. Dito lang dadaan sa katawan namin ba. Kasi yung imagination ko talaga, pag madaanan ka talaga ng gulong, yung parang sabi ko, parang saging ng Davao na madaanan ka, paplatan ka. Nung pagsugod ng mga tangke, may katabi akong mistisa. Tinitignan ko siyang maigi. Ano kaya ang gagawin ko pag lusob ng tangke? Dadiving ko na lang itong mistisa ito. We'll die together. Talagang doon lang ako kinabahan nung umandar yung mga tangke. Nakita ko yung hindi sila tumindig eh. Kaya yun din na nagbigay ng lakas sa akin. Sabi ko nga sa iyo na takot ako pero at least ang puso ko na ano man ang mangyari, I die with the people. Nasisira yung mga simento kaya sakit-sakit talaga ng tuhod. The nuns started singing the Our Father. I think the time when the picture was taken nga, we were singing Our Father. Kaya yung mga expression namin sa mukha, yung mother nakaganon. Sister Terry naman, pumikit kasi yung mata niya. Pag Hail Mary ko yata, Our Father ba yan? Nag-response ako doon. Nag-revolusyon yung marine sa loob. Tapos yung may marine sa taas, kumakaway na, tumabi kayo dyan. Pinataboy ka ng mga marines, ayaw namin gumalaw. Tapos siguro na-frustrate yung mga marines. Biglang umabante yung tangke. Bulabog lahat ng tao. seryoso sila. Pero kasi sa tumabi, nag-unahan pa yung mga tao na pumunta sa harapan, tapos put their hands against the hot metal. So, that was a moment that stays with a lot of people maybe for the rest of their lives. Focus ko talaga yung mata ko doon sa mouth ng yung sa tangki. Ang imagination ko doon, yung Blessed Sacrament ba? Para lang, yung imagination ko talaga, parang nagdasal ako talaga yung sa presence ni Lord dyan. Na nandyan talaga siya. Sacred Heart ba, di ba? Meron niyang kamay na gumanon, Yung sabi ko, Lord, yung hupuin mo lang itong mga, yung puso ng mga sundalo na nandito sa harapan. Umabante siya ulit, yung gumagano'n, nananakot, pero nakikipagtula ka ng mga tao. So, kami lahat, dasal kami lalo. Parang, sige, kung may mangyari dito, at least may kasama ako madre. Siguro naman, alalayan ako nito sa langit. Hindi lang puso ng mga sundalo ang nakaranas ng haplos ng Panginoon. I was listening to the radio, nag-dinner, and then tumawag sa akin si Colonel Sotelo. Are you listening to the radio? Hindi ko, yes sir, of course. Sabi niya, okay, you prepare your squadron, prepare the helicopters, and prepare your pilots. Ganun lang. So anyway, upo kami. Sabi ni Captain Manalo, sir, may sasabihin kami. Sinabi niya, Frank, nandun na kami. We're going to join the Enrile Ramos faction. Sabi, tingis, hindi nagtagal. Tumingin si General Sotelo sa akin. Kasama kami dito, Chuck. Sabi ko, yes, sir. Okay, let's go. Sabi niya, ganun ka agad. Bilis ng desisyon niya. Kasi nakadecide na rin pala siya. Alam mo, yun that time na nag-grocery kami. Mayroon yung helicopter. Yung helicopter nag-hover naman yun. Ikot-ikot talaga yun. May command din pala yun na i-disperse kami. Yung mga tao. At saka hulugan talaga ng bomba. May bomba talaga pala yun. Kasi nag-sharing din yung yung commander doon sa helicopter after. Ang diferensya lang doon, yung EDSA at saka yung Ortegas nagporma ng cross.
Tapos alam mo, ang nakita daw niya yung asawa at saka yung anak daw niya. So, mga tao, kinocongratulate kami. Sister, salamat po. Yung congratulate, sabi ko, hindi naman yung kami. It's God working in us and in you. Kasi we find courage in prayer, and at the same time, we find courage in the people. Habang dumarami ang tao sa EDSA, lalong tumitibay ang kanilang katapangan. Well, feeling namin that tanks would come in any time. So, ang trabaho ko, the way I saw it, was to just make sure people were there all the time. So, tinawagan namin sila, si Nora Honor, si Nora Honor noon, kay Marcos pa noon eh. Ang nag-introduce pa sa kanya si Lino Broca, kasi si Lino Broca, love niya si Nora eh. So, kinausap muna yung tao bago nag-appear si Nora, kasi para hindi mabu, di ba? So, dami na ron. Doon si Jackie Magno, si Marco Sison. Dami, instant show. Naglagay kami 2 truck. Umiram kami ng mga sound system dun sa mga supplier ng Apo. Ang Radyo Veritas ang pinaka-sound system ng namumuong revolusyon. Nang pinasabog ito ng mga kaalyado ng diktador, dali-daling naghanap ng kapalit ang simbahan. Tumawag naman ako kay Harry sa Veritas. Ang sumagot si Harry Gasser. And Harry said to me, "Well, girl," he says, "we have decided to unhook." Hindi na daw nila kayang to go on. "So, you're on your own, girl." Sabi niya, "and you better watch your back." So sabi ko, why will I watch my back? "Don't you know where you are?" Sabi niya. "Malacanang, it's right behind you. You can see it from where you are." Ha? Pagtingin ko, oh my God, oo nga, no? So, nung gabi ng 23rd, at around 8 p.m., myself, my brother, June Keithley, went to RJ in Santa Mesa, about 2 kilometers away from Malacanang, to activate the station. I was lucky. When I left, somebody gave me the record of Mambo Magsaysay. Dahil the people in Veritas were so inganyo by what we were doing at that time. Naghanap sila, tapos sabihin nila sa akin, "Ma'am June, listen to this." So nung napakinggan ko, sabi ko, perfect! Hindi ba? This was perfect at that time. Mambo, mambo, magsaysay. Mambo, mambo, magyatay. Demokrasya. So nung umalis ako sa Veritas, it just so happened, dala-dala ko yung music na yon. God is good. Kasi nung nadinig ng mga tao that I put it on, they knew it was me. Apparently, tinawagan na ng nanay ko, si Father Reuter, sabi, ipupull out ko na yung mga anak ko. There's a liquidation order out. Ang sabi ni Father Reuter sa nanay ko, in his own words, what kind of a mother are you? Your sons have an opportunity to die a hero's death. Nanginginig ako. And I wanted to bargain with God. So I even said to Him, "Alam mo, Lord, ang anak ko, he's only 10. Sabi ko, he's 10 years old. I really would like to be around so I can raise him to be a good Catholic." No? Kunyari pa, no? Sana, no? Pero then I said to Him, "But I know now at this time, I have no right. Wala akong karapatan na to ask you for anything. I must only try to do what is right." I never realized that that's what you call surrender. At sa EDSA, bata-batalyon ng mga sumuko sa Diyos ang patuloy na nagsidatingan. Where did all these people come from? Biglang nabuhay ang EDSA. Can you imagine that from Pete Wasson all the way to Ortigas? Puro tao.
Merong ray of light, makikita mo talaga yung mga bullets ng sundalo na shiny talaga. Sabi nga nila, yung pag-alis nga namin, yung mga tao doon, sister, alam mo sister, dyan sa harapan ninyo, mayroong babaeng maganda sister, hindi karaniwang mukha. Baka nga yung Blessed Mother talaga. Sabi ko, Blessed Mother talaga yun. Sabi nila, hindi karaniwang mukha sister, Blessed Mother talaga yun. Hindi naman kami talaga yung mga madre na marunong ba. Simple lang kami mga tao. In our smallness, God used us as His instrument. Bukod sa mga madre, marami pang ibang tao ang ginamit din ng panahon. Kabilang na ang ilang piloto ng Philippine Air Force. Ika-24 ng Pebrero. I woke up at about 4 o'clock. Packed my bags, bade goodbye to my wife and my 5-year-old son. You can imagine how difficult it was, no? Ang hirap magpaalam. And then may tawag, tamang-tama naman, may tawag na may mission sa amin. Sabi ni Colonel Sotelo, ito na. So, may cover kami. So, everybody was able to take off. Tuloy-tuloy kami sa Krami, madilim pa. I made one pass over Krami. Sunod-sunod kami 5. Madilim pa talaga eh. Then, the rest followed. Hindi ko nakita eh, nung lumiwanag na. My rotor was only 1 meter away from me. May goal ng soccer doon. Hindi ko nakita yun. And then when we landed, pandemonium talaga. Dumating ang mga helicopter sa umaga. Naku, dak kami lahat. Hanggang may isa sa mga piloto doon o isa sa mga sundalo, nilabas yung laban sign sa helicopter, di nagsigawan lahat. Kakampi pala. And then when we landed, ang dami palang nakatago doon ng mga reporters, no? All cameras were flashing. Talagang sinugod kami, i-embrace kami, kulang na lang, halikan. Isa sa mga major defections noon, yung Air Force. Under sina Colonel, naging General Hotchkiss, no? Hindi rin tama. Yung nag-lead noon, yung commanding general nila, na si Gerald Sotelo. Kung hindi kasi sumama si Gerald Sotelo, o si Colonel Sotelo pa yata, no? Mag-isa siyang maiiwan doon sa Villamor, no? Dahil lahat ng opisyal niya, nasa amin na. Kung ang mga tao sa EDSA ang humarang sa halimaw ng diktadurya, ang mga helicopter ng Air Force ang tumulong sa pagtumba nito. Sabi, sige, tirahin na lang ang Malacanang, but not really to harm people. Fire 4 rockets. Marami kaming rockets, 14 yun eh, pero 4 lang ang, sa grounds lang. Magkasama kami noon na naglalakad sa labas ng palasyo, dun sa Laurel Street yata yon, sa harap ng Gate 4, ganon. Nung biglang merong helicopter yata yun na nag-fire ng missile. One of the rebel helicopters, tinira niya ng missile yung Malacanang. Tinamaan yung mga kotse nun nila Greggy Araneta, yung mga son-in-law ni Marcos, no? Nandun lang kami on the other side of the wall. Biglang sumabog. Ako, hindi ko na alam kung patay na ako, buhay, kung duguan ako, hindi. Kasi puro usok eh. I led 3 helicopters to make off kami from Krami. To just do that, disabled helicopters. So, lumipad kami, I led the flight. We went to Villamor. Nakita namin yung mga helicopters. The pilots and the crew were preparing it. So, I was not ready to kill anybody. So, tumawag ako by radio kasi ang squadron namin, nandun lang tabi ng flight line eh. Tinawagan ko, fortunately naman, may isang piloto ko na iwan doon, hindi nakasama sa amin. So, sinabihan ko siya that we have orders to disable the helicopters. So, sabi ko, pumunta ka doon, sabihin mo sa kanila to vacate the area at titirahin na namin. So, nakita ko siya yung kotse niya, takbo doon.
So nung nakita namin na wala na yung mga tao, saka namin tinira. And I think there were 5 helicopters lined up there. Pero habang patumba na ang rehimen, tuloy pa rin ang pananakot. Bumababa na ako sa stairs when they called me back. June, wait, there's an urgent phone call for you. So I went on the phone, and the voice said, "Hello, Miss Keithley." It was a woman's voice. "We really enjoy listening to you, but you should know that you're going to die now. General Bear has already sent some men to kill you." Of course, yung talagang, wow, parang, oh, siguro, and I was so white, putlang-putla ko. And as we went down the stairs, that's when I realized that to get me, they would have had to kill so many people. You know, 7 flights of stairs filled with people, nuns, priests. Nadinig ko si June Keithley, tinatawag ako doon. Hindi ko alam kung saan yung Radyo Bandido, but I had the feeling I knew where. So talagang nag-ano lang ako. I just took my chances. Pumunta ako doon sa RJ building sa Santa Mesa noon. So pagpunta ko, tama-tama ando doon nga. May dala akong camera, nakunan ko sila ng footage. Hindi na mapipigil ang daloy ng kasaysayan habang nagpe-press con si Marcos. Nilusob ng mga rebelde ang TV station ng gobyerno. Nanonood kami ng TV sa Channel 2. Biglang kinat si Marcos, no? Nasa TV siya, kinat siya, tapos nagkaroon ng lull for about 5-10 minutes. Tapos pag on ng TV, sila sila Maanon Tiberos, sila nakaharap na sila doon na parang yung mga mukha nila parang talagang wow, hindi ako naniniwala na nandito ako, no? Nakaluhod ako halos dun sa harap nung mesa na kinauupuan ni Marcos noon. Tapos ginagawa nga nila yung muro-muro nila na sabi ni General Bear na titirahin ko na sila. Tapos sabihin ni Marcos, hindi dapat, hindi dapat tayo violent. Gano'n. Hindi ko alam na every once in a while pala, yung camera magpapan sa amin sa mga nagko-cover. So napapanood ako sa TV live ng ng pamilya ko, mga kaibigan ko. Tumatawag yung mga kaibigan ko sa bahay. Ano ba suot ni JP nung umalis siya kanina umaga? Kasi gusto nila ma-verify kung hindi ba kagabi to o the day before itong pinapalabas sa TV. Pagdating namin doon, biglang o sige, gagawa tayo ng TV show. Jim, ikaw na mag-host. Biglang nandito na ako sa ako na nag-host ng TV show, no? Sobra na! Tama na! Balikan na! Sa ikatlong gabi ng EDSA, maliwanag na ang sitwasyon. Ito na ang mga huling oras ng diktadurya. Nung maggagabi na, we were not sure about our security sa Krame kasi sa kabila sa Aguinaldo, nandun pa yung mga Marines eh. So, nag-decide kami, punta kami ng Clark. Doon kami matutulog. Approaching Clark, madilim na. It was really dark already. Ayaw kami palandingin. Alam mo, yung Amerikano was playing safe at that time. So, nag-declare ko emergency. So, pinalanding kami. So, noon, pagdating namin, pinaligira kami ng mga security. Ayaw kami i-refuel. So, galit na galit si Kaya Sotelo. Dumating yung base commander. Pinag-ball out niya. Pinagalitan niya. So, I think what they did was, tumawag pa sa Washington DC, Pentagon, to ask for clearance. The next day, balik uli kami sa Krame. Apat na araw, ang tulog ko nung 4 na araw, siguro, pinagsama-sama ko siguro 5 oras. Ang nawala sa akin, sa timbang, siguro magandang reducing plan yung people power. 146 ako noon. Nung matapos, siguro 130 ako. 4 days, Ganun ka-intense. Sumakay kami sa helicopter. Umakyat kami, nag-estimate kami. At the height, So, ang estimate ko ron, mahina ron ng mga 2 million. Parang concentrated talaga dun sa Aguinaldo between Ortigas and, Santolan. Talagang iba yung feeling mo, Iba yung feeling mo at the time. Kita mo yung mga tao, they were with you. Minsan lang yung military at saka tao magkalapit, And nakita namin yung support sa amin, pagmamahal sa amin. And of course, yung feeling namin na minsan mo lang magawa ito sa buhay.
Hindi ko ma-describe eh. I don't know. And I'm one of the lucky few to feel that. Naramdaman ko na ito pala yung pagmamahal sa bansa. Ika-25 ng Pebrero. We cannot cow us anymore. We are no longer afraid to die because enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. At nangyari ang di inaasahang mangyari. Sa bigat ng people power, bumagsak ang diktadurya. Nang panood ko, yung pag-monitor ng radar, nung pagdating at pag-alis ng mga helicopter sa sa Malacanang Park. Pag-pick up kay Marcos doon sa Malacanang Park, no? Balik kami sa Clark. Ayaw na naman kami palandingin. Declare na naman ako ng emergency. Nakikinig kami sa radio ni Colonel Sotelo. Tapos narinig namin si Marcos kinuha na sa Malacanang ng US Navy helicopters. Hindi nala sa Clark, nandun katabi namin. So hindi kami makalabas doon sa tinira namin dahil nandun si Marcos. So the whole night, yung helicopters, paikot-ikot ng Clark until nakaalis ng early Wednesday morning yata si Marcos. Nung nakaalis na puntang Hawaii. Ano nga ba talaga ang nangyari sa EDSA? Paano ba ipaliliwanag ang isang himala? Ang nangyari noon, napigil nung tao, nung milyong-milyong tao, yung physical contact na magge-generate ng confrontation. Aside sa prayer kasi namin that time, si Cardinal sinanawagan namin kasi sa mga mungha, yung mga Carmelites, yan sa monastery ba, yung mga Ting Sisters, mga portiers, nag-fasting sila. Kaya sabi ko, strong, yung para bang yung prayer namin ba, parang buo. Pagbaba ko nung linggo ng umaga, di nagsisimula na yung people power. Nakausap po, may mga madre. Lumapit sa akin, sabi niya, Kernel Unasan, sabi ko, Kernel Unasan, sister. Sabi niya, ano gagawin mo pag nilusob kayo rito? Kukunti kayo, nilusob kayo ng mga puwersa ni Marcos at ni General Ver. Abay, sabi ko, sister, then kailangan bigyan natin sila ng leksyon na hindi nila makakalimutan. Akalain mo nagpalakpakan? Sabi ko, ano mo naman sinabi ko? So, ibig sabihin, at that point, sabi ko, doon na pumapasok yung divine providence, no? Mga little miracles na nakita ko, yung giving up oneself, the togetherness, finding of priests, nuns, seminarians, together with the civilians. We are a Marian nation. Marian nation na iharap mo ba naman sa tangke yung rosaryo, iharap mo sa tangke yung estatwa, para bang yung faith of the people was there. Yung plano basically was a military plan. Wala kaming kamuang-muang nun sa people power. Wala kaming sinasandalan nun na people power. Kung tinuloy natin sa ating sariling buhay ang sinimulan ng EDSA, yan ang mas may kahina-hinalang himala. Di bale, sa ating kasaysayan, ang EDSA ay isang tinupad na panalangin. Sa esena lahat. Pag uwi ko sa bahay, automatic pag ganun ko ng piano, I had a song in mind eh. Pag tugtog ko, lumabas na lahat. Wala nang revision yun. I tell everybody that the song runs for 5 minutes. Pero nasulat ko yun in 2 minutes. Sinusulat ko diretso, hindi na ako papayag. Wala kang ulit, hindi na ako papayag. Magbawi. Ating kalayaan, kahit tagal nating miti, hindi na ako papayag. Magbawi mo ulit. Magkakapit-bisig, libo-libong tao. Tapos, kahit sarap pala maging Pilipino.
Kaya kami noon, straight down the middle. Kinausap namin noon si Pangulong Cory, 5 kami noon. Humingi kami ng meeting sa kanya. Sabi namin, Ma'am, ibig naming mag-alok sa inyo ng security. Sabi niya, bakit naman? Dahil ang buod ng isang demokrasya ay isang matatag, buhay at hindi hinaharas na oposisyon. Alam mo, sagot sa amin ni President Cory, ba't hindi na lang ninyo ako iboto? Sabi ko, Ma'am, ang iboboto talaga namin si President Marcos dahil mas naniniwala kami sa kakayahan niya. Kung magbabago siya, no? Pero magpo-provide kami ng security para manatili kayong malaya na nakakapagkampanya dahil during the snap elections na ito, no? At wala itong kondisyones. In fact, clear namin ito kay Minister Enrile. At ginagawa namin ito dahil ang demokrasya talagang ganon. Pag ayaw mo na sa nakaupo, kailangan buhay yung ipapalit mo. Sa EDSA, walang mayaman, walang mahirap, walang minamata doon. Basta nandun ka, kakampi ka. Ganon. Pati yung mga bulag nandun eh. Ay, kung ano naman ang kontribusyon yung mga bulag dyan? Ba, sir, pagkulo ng litrato, kasama kami, pampadami. O, kita mo na, meron din silang papel. Nung araw, gusto kong gumawa ng sine tungkol dyan sa nakakatawa sa EDSA eh. Yung gagawa kaming mga, mga Molotov cocktail. Oy, ipunin lahat ng Coca-Cola bottles. Kasi lalagyan natin ng gasolina at saka kung ano-ano. O, bumalik pa yung isa. Sir, walang Coca-Cola, puro Pepsi eh. O, pwede na yun, sabi natin.